So, ang pottery na to, nagsimula po siya noong year 2000. Ang clay na gamit namin, nanggagaling dito sa Sagada, ngunit hindi po ibig sabihin na kahit saan namin siya makita ay pwede namin kunin. We have to be environmentally friendly. Secondly, hindi po amin. Kaya kung saan ang nararapat na kukuhanan, katulad po ng road widening, usually in the middle of that mountain that is bulldozed, there can be good clay. So, hahakutin namin doon, ibababad namin dahil pagkatapos ng babad, kailangan namin siyang salain. Sinasala namin siya ng 2 beses hanggat makuha namin ang consistency of fineness na katulad po nito. Sa pottery, may 3 klase. Mayroon po tayo yung earthenware. Ito po yung low-fired pottery na kagaya ng gawain nila sa Vigan, sa Pampanga, and some other parts of the country. Ito yung pwedeng lutuan. Lagyan na ng tubig, mga paso-paso, mga tapayan, mga burnayan, mga palayok. Those are examples of earthenware, low-fired pottery. Sa amin dito, it is called stoneware. High-fired pottery po sila. Bagamat hindi sila pwedeng lutuan, ngunit microwavable naman po ang food grade at katulad ng porcelain, they are perfect for food containers. So, ang gawain namin dito, pinapakita namin ang paggawa with a demo fee of 600 pesos for the whole group. Okay? Okay ba yun sa inyo? 600 pesos for the whole group. So, ang unang-una kong gagawin, isesentro ko muna ang clay with the speed of the wheel and with the pressure from both of my hands. Ito po ang centering na importanteng gagawin para maganda ang kakalabsan ng ating gagawin pot. Pag hindi po kasi siya na center, we cannot shape it the way we want it. So first and foremost, kailangan natin siyang center. Pagka na-center naman po siya, ang unang-unang shape na gagawin natin ay cylinder. Cylinder naman po at cylinder ang nauuna bago natin siya i-shape to another shape. So, para gawin naman po ang cylinder, lalagyan natin siya ng butas sa pinaka-center, and then from there, itataas po naman natin ang clay. Kung paano natin gagawin yun, i-compress sa ilalim, and then we slide our fingers up, 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 hanggang taas. Ulitin natin para tumaas pa siya. We will do the same thing, compress at the bottom, and then we slide up. Ito na po ang ating cylinder. Pwede pa yatang pataasin ng konti. So, this now is our cylinder. Ngayon, out of this cylinder, i-shape naman ulit natin siya to another shape. Sa shaping naman po, ang pressure manggagaling muna from my inside hand. So, ang gagawin naman natin, itutulak nating palabas habang tinutulak, tinataas siya, dahan-dahan hanggang gitna. Dito naman po sa gitna, itulak nating paloob, dahan-dahang pataas, taas, at bago sa pinakamataas, tulak nating palabas at magiging what you see. Sa pottery po, it's about feeling. Always feel how thick or how thin, so you would know when to stop. So dito naman po, kagaya nito, pwede pa nating palubuin dito ng konti. Dito rin para makabalance siya. Dito naman, pwede nating paliitin para magkaroon siya ng distinctive neck.
So, that's how far the clay can go. Vase po siya. Pero pwede po natin siyang gawing water jug. Lalagyan lang natin siya ng yan. So, from here, ipapa-air dry namin siya ng 5 days. After 5 days, magiging leather dried po siya. Babalikan namin, ititrim namin siya sa pinakailalim, lalagyan namin siya ng tangkay. I-dry po ulit namin siya ng 1 buwan bago namin siya lutuin at 2 beses namin siya linuluto. Iyan ang pottery bowl. Maraming salamat po. Thank you po. Babayad na tayo. Yes.